there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, titira tayo ng Goosebump Top 5. Maikli lang to, 11 minutes. Ang takot ng mga magulang dahil milto ang anak nila. Ang takot ng mga magulang dahil milto ang mga anak nila. Talaga sino ba naman di matatakot, di ba? Sana ikaw na lang, tayo na lang ang multuhin, di ba? So ayan, tirahin natin to. Subscribe nyo si Goosebump dahil napakaganda ng mga video nito. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Yan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Namiss ko si Goosebump. The Yeti. The Yeti, uy. In the middle Ang Yeti yata ay sa Amerika, parang ayan yata yung malaking nilalang. of nowhere, this lady had a terrifying encounter. Si Julie ay madalas mag-share ng kanyang mga lighthearted posts sa TikTok at ang page niya ay walang kinalaman about paranormal o supernatural. Isang umaga sa kalagitnaan ng rural Vermont, habang siya ay nag-aayos ng mga kahoy, siya ay napatingala nang bigla niyang makita to. Okay. Okay, no fucking joke. I'm loading up wood and I look up and this is what I see. Wait for it. Uy, laki. Sabi sa inyo, malaki. Laki ng Why kamay. does it look like a goddamn Yeti? Anybody? Because it's real tall. Ba't di nagalaw? I'm not down with it. Alright. Pag gumalaw yan, takbo na. I think it's time to go back inside now. Di kalayuan kung nasan siya, makikita mo ang dark figure na may resemblance sa Yeti o Bigfoot. Gumagalaw Ito ba? ay nasa dulo ng mga kakahuyan at tila pinagmamasdan lang siya nito. Kapansin-pansin din ng laki at ang tangkad nito. Although strange ang mga pangyayari, maraming skeptic dahil hindi man lang gumalaw ang figure na to. Oo nga. Maaari kayang nilulure siya nito para lapitan niya ang figura o ito kaya ay kaso lang ng pareidolia. Not wanting to mess with the creature, naisipan na lang niyang bumalik sa bahay niya. Nakatitig lang, no? Baka namang... Pero korting Yeti eh. Tormented. Isang viewer natin ang nagpadala ng kanilang video tungkol sa nagaganap sa pamamahay nila. Uy, Pinoy ito. Ang kwento niya, ang bunso nilang anak ay madalas na may nakikita sa kanila. Ngunit kapag sinasabi ito ng bata sa kanila ay binabaliwala lang nila ito. Isang beses, umalis ang mga magulang ng bata ng alauna ng madaling araw para Uy, alam ko to, sa Divisoria. Isang beses, umalis ang mga magulang ng bata ng alauna ng madaling araw para maglako ng mga panindang isda. Kadalasan ay makapananghali na sila nakakabalik. Habang nasa labas sila, ito ang nakuna nila sa CCTV nila. Uy, bumiyak. Natutulog lang ang mga anak nila nang bigla na lang magising ang bunso nila. Takot nitong sinabi na nakita ko siya. At pagkatapos nun ay isang linya ng ilaw ang makikita mong tumagos sa pader ng kwarto nila. Oo nga, no? Skeptic pa din ang mga magulang ng bata dito. Ngunit matapos ang ilang buwan, muli silang may na-capture sa camera. Oh my God. Alas 3 uli ng madaling araw, nakaalis na uli ang mga magulang ng bata. Nagising na din ng isang anak nila kaya naghugas na lang siya ng mga pinagkainan nila nung kinagabihan. At habang chinecheck ng magulang ang kanilang CCTV, eto ang nakita niya. Ito na. Social, may CCTV sa loob ng bahay. Wow, anino, laki oh. Nakita niyo kung anino dumaan? May orb. Sa likod ng bata, makikita mo ang pagdaan ng isang malaking anino. Para itong naglalakad at pagdating sa upuan,
bigla na lang itong nawala. At pagkatapos nun ay sinundan pa ito ng orb. Hindi makapaniwala ang mga magulang sa nakita nila kaya inulit nila ang paggalaw sa camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita ang anino pero makikita mo ang paglabas ng dalawang orb at pumunta din ito sa upuan kung saan naglaho ang anino. Coincidence lang ba ang nangyari o hindi kaya ay glitch lang ito sa camera nila? Ang anino at orbs na nakita sa video kaya ay ang parehong nagpapakita sa bunsong anak nila? Kung may paliwanag kayo dito ay komento nyo lang sa baba para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa pamilya ng sender. Nakakatakot yung gano'n, yung bata, yung makakakita, iiyak, yun sure yun eh. Doon sa sa CCTV, yung anino, hindi yung glitch. Oo. Yung pwede pang glitch yun eh, yung parang mga orb. Hindi, yung orb parang pwede insekto, pero yung anino, hindi yung glitch eh. It's coming for you. Papatay ka. Si Tad Gavin, isang car enthusiast. Ang kadalasan ng kanyang mga content ay tungkol sa kanyang kotse. Nagpupunta siya sa iba't ibang lugar para doon kuhaan ang kanyang sasakyan at sa kanya ito ipapost sa kanyang social media. Isang Ganda. gabi, habang nag-i-scout siya ng magandang lugar para kunan ng video at pictures ang kanyang white Corvette, may mangyayaring hindi niya inaasahan at ito ay siguradong nagpabilis din ng tibok ng kanyang puso. Oh my God, ang bilis. What the freak? What the freak was that? Oh my God! Hindi ko nakita sa sobrang bilis. Medyo madilim ang kanyang kuha at mahirap din talagang makita ang cloaked figure na sinasabi niya. Pero sa video, ang sabi niya may napansin siyang cloaked dark figure ang lumapit sa kanya na nagmula sa gilid ng daan. Mabuti na lang at may camera din siya sa loob ng kotse niya. At ito ang anggulo ng video bago niya iharurot ang kanyang sasakyan. Yun. Sa anggulo na to, makikita mo ang dark cloaked figure. Parang legit to. Itim na itim lang ito at tanging outline lang nito ang makikita mo. Ang sabi pa niya matapos niyang malagpasan to Tinignan niya no? ay nakatitig lang ito sa kanya. Did he capture a ghost nung gabi na yun o may tao lang na may masamang intensyon ang nahagip sa camera niya? Dahil sa video niya, marami ding nag-share ng mga naging karanasan nila sa daan lalo na sa madaling araw. May mga Ako po, sa madaling araw pa naman ako umuuwi. nagsasabi pa nga na hindi daw Pag galing sa explore. tao yun kung hindi isang evil entity. Naniniwala ba kayo dito? Ikaw na ang Ang magpasya. Silenced. Ang videong mapapanood ninyo ay nanggaling kay Rachel Rose. She just usually share her daily life sa kanyang account at isang gabi, gumagawa siya ng kanyang content. Matapos niyang gawin ng kanyang video, nagulat na lang siya nang i-edit niya ito. Oh my God. Panoorin ang nangyari. Gonna eat some breakfast. Beautiful day. Ano sabi? Habang nag-e-edit na daw siya, ang parting ito sa video niya ay bigla na lang nag-cut out ang boses niya. Wala naman daw siyang natanggap na tawag o kahit ano habang nag-film siya. Ang nakakapagtaka, bukod sa na-cut out ang boses niya ay may ibang boses din ng lalaki ang maririnig. At mas creepy pa ay ang mga salitang sinabi nito. Beautiful day. Yeah, could you someone please explain this? Hi, beautiful thing. Beautiful day. Ang sabi nito Bolero. ay Bolero beautiful yung thing. multo. Hindi nga niya maipaliwanag kung paano nangyari to at hindi niya alam kung kaninong boses ang narinig niya. At di naman ang komento ng mga tao. Ang sabi naman ng iba ay na-hack ang cellphone niya samantalang ang iba naman ay naniniwala na may espiritong sinusubukan na makipag-communicate sa kanya. Regardless kung hacker o espiritu ang may kagagawan sa nangyari,
Gamit kang ghost tube para makausap mo yung multo. Both are equally terrifying. Ang tanong, is she being watched by someone or something? Water pump. Uy, water pump. Panoorin ang kakaibang nangyari habang nagla-livestream ang isang lalaki at tignan kung may explanation kayo sa naganap. Parang Pinoy ito ha. Oh, may poso. Uy! Nagana na po ng bumba bisa ko'y tawo. Uy! Na, look na lang tani. Gagi! May poso pa naman kami dati. Nagi nagbumba. Oh, nagbumba. Ayun! Sa parteng ito ng livestream niya, makikita mo ang poso na kusa na lang bumobomba ng mag-isa ngunit wala namang tao doon. Gagi! Dahan-dahan ang pagbaba ng tubo o hawakan ito at sa huli ay nahulog pa nga ang tubo dahil bumaba na ito ng sobra. Sa takot ng nagla-livestream ay napatakbo na lang siya. Ngunit sa pagtataka niya at ng mga kasama niya ay muli nilang ibinalik ang tubo sa hawakan ng poso at naulit na naman ang parehas na pangyayari. Tawa ba noon? Ako ni hukot. No, Gago, creepy to. hadlok mo buta na na ah. No. Lah, awat sa. Ali ba ali? No. Gagi, creepy ito. May nagbobomba. Yung multo nagbobomba, maliligo yun eh. Ang sabi ng iba, May poso kasi kami dati. Iniisip ko, alam ko, minsan gumagalaw talaga yata, hindi ako sure, yung handle. Pero hindi ganitong klaseng galaw na parang talagang binobomba niya. kapag high tide o di kaya ay Lumalabas yung tubig pag binobomba niya. malakas ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay normal naman daw na nangyayari ito. Pero paano mo ipapaliwanag ang sumunod na videohan niya? Meron pa? Wala, hanggang... Nag-umaga na yun ah. Hindi ko balahibo ni. Wala ka. Makikita mo na Uy, hindi ko kaya explain to. Yung paggalaw, medyo, ano pa ako medyo 50-50 ako sa paggalaw. Pero nung tumalsik na yung ano, pagkatapos bumaba Yung ng tubo handle? ay kusa na lang bumalik ito o pataas. kaya nga, Kung pressure lang ng tubig to, ang tanging paggalaw lang sana ng bomba ay pababa at hindi pataas. Yun nga, May tama. mga nagsasabi na lagi daw silang nag-iingay sa gabi gamit ang mga motor nila at may naistorbo na sila kaya ito nagpaparamdam sa kanila. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nangyari to. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. kung pressure ng tubig, tama nga. Dire-diretso lang bababa yun. Pero siya, ang kakaiba sa kanya, bumababa, tumataas, hanggang sa bumaba na. Pero kasi kung nag-iingay yung mga motor, baka gustong kunin nung multo yung tubo, ipapalo sa kanila. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming Ang galing ni Goosebumps, nakuha niya itong mga to, nakukuha niya itong mga ganito. Hindi ko maisip yung ano, yung poso eh. Alam ko minsan gumagalaw yun sa amin, pero hindi siya dire-diretso pababa lang. Uy, creepy yun ha. Galing ni Goosebumps Top 5. Subscribe nyo ha. So yan, thank you. Maikli lang at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.